Magpasalamat muna tayo sa Diyos sapagkat siya ang dahilan ng ating pagtitipon sa ikatlong araw ng nobenaryo sa karangalan ni Senyor Santo Niño. Palakpakan muna natin ng Diyos. Kaninang umaga, alas 7, nung una kong misa rito, ako'y nagulat. Sapagkat matagal akong nawala, 2 taon. Ang laki pala ng simbahan natin. Ang ganda pala ng simbahan natin. Sa dami-dami kong simbahang napuntahan, sa 2 taon, walang tutumbas sa Santo Niño de Congreso. Isabay mo pa ang nag-uumapaw na tao mula umaga hanggang gabi. Salamat sa Diyos at natitipon kayo rito. At habang pinagmamasdan ko kayo, nasabi ko sa aking sarili, bilang isang pari, meron akong nagawang kabutihan dito sa inyong lugar. Viva Santo Niño! Relax. Merry Christmas po Pasko pa, kaya may mga palumuti pa. At ngayon ay katapusan ng panahon ng Pasko, ngayong pagbibinyag ni Jesus. Pero sa Santo Niño, magpapatuloy pa yan hanggang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Magpapatuloy pa ang kutitap ng mga bituin. Sapagkat dito sa Santo Niño, araw-araw ay Pasko. At Happy New Year po! Happy New Year! New Year pa! January! Ang itsura nyo parang November na. Ang bilis nyo namang ang iba ang bilis na bulok. Ngiti lang. Pasko pa at bagong taon pa. Amen? At sasamahan tayo ni Senyor Santo Niño sa ating bagong taon. Halina na po tayo at magnilay sa ating pagdiriwang ngayon. Ang kapistahan ng pagbibinyag ni Jesus. Makikita rito, bagamat siya'y Panginoon, siya'y anak ng Diyos, pero sa kabila ng iyon, hindi siya mataas, kung hindi nagpakababa, naging katulad nating mga tao, at hindi lang iyon, sa binyag ay nakiisa. Sa binyag, hindi lang niya tinuro, kundi siya mismo nagpabinyag upang sa ganon mapakita ang kahalagahan ng sakramento ng binyag. Ganon ka kamahal ng Diyos. Ibababa niya lahat ng meron siya para maunawaan ka lang niya, para maintindihan ka lang niya, para mapalapit ka sa Kanya. Kaya sa sakramento ng binyag, nang si Jesus ay binyagan, bumukas ang langit. Isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. At tayong lahat na nakiisa sa binyag ni Jesus, kung paanong ang tubig ay bumuhos sa ulunan ni Jesus, ganun din tubig ang bumuhos sa ating mga ulunan nung tayo'y binyagan. At ganun din ang sinasabi sa sakramento ng binyag, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Parehas tayo ng tinanggap katulad ni Jesus. Upang sa ganon, sa bawat tinanggap nating sakramento ng binyag, iintindihin ka ng Diyos. Uunawain ka ng Diyos. God will always understand you no matter what. Kahit hindi mo siya intindihin, iintindihin ka pa rin niya. Wow!
Ano ba tayong meron sa tao? Bakit ganun na lang labis ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Ang tao ay kanyang idinarangal, ang tao ay kanyang minamahal. Sa sobrang pagmamahal, ibinigay niya na nga ang kanyang bugtong na anak. At ang Panginoong Hesus, ipinakita ang pagmamahal ng pag-ibig kahit sa pagbibinyag. Ibinaba niya ang kanyang sarili dahil ang binyag ay para lamang sa mga makasalanang tulad natin. Pero siya'y nagpabinyag upang ang mga makasalanang tulad nating tao ay kanyang itaas. Wow! Anak ka ng Diyos. At sinasabi rin sa iyo ng Diyos sa sakramento ng binyag, minamahal kita. Kinalulugdan kita, kaya iintindihin kita. Wow! Ang bigat niyan, no? Ang bigat unawain. Ang Diyos, siya mismong iintindi. Ang Diyos, siya mismong uunawa sa ating abang pagkatao. Kaya don't say, tao lang tayo, nagkakamali. No! Don't say that. We are underestimating what Christ did for us. What Jesus did for us. Ang tao hindi lang nagkakasala. Ang tao hindi lang nagkakamali. Ngunit ang tao, anak ng Diyos. Inuunawa ng Diyos. Iniintindi ng Diyos. Kaya sinabi nga sa unang pagbasa ni Propeta Isaías, ang aking abang lingkod na nais kong ikarangal sapagkat ang kanyang tambo na bagamat sira na, hindi niya sisirain. Ang ilaw na aandap-andap na nga, hindi niya papatayin. Ganyan tayo na iintindihan ng Diyos. Ang bawat pagsubok ng alam ng Diyos, unawa ng Diyos. Kaya wag niyong sasabihin, walang nakaiintindi sa akin. Huwag niyong sasabihin, walang nakauunawa sa akin. Kahit ang magulang mo, hindi ka maunawaan, ang Diyos, unawang-unawa ang iyong pinagdaraanan. Palapakan natin ang Diyos. Pero bakit tayong mga tao hindi nagkakaunawaan? Bakit tayong mga tao nagkakagalit-galit? Bakit tayong mga tao nagkikimkim ng sama ng loob sa bawat isa? Samantalang ang Diyos, inuunawa tayo. Pero ang bawat isa, hindi natin inuunawa. Ang laking hamon niyan, Diyos na nga, inuunawa ka. Ba't tayo hindi makaunawa? Ang Diyos, iniintindi ka, bet tayo hindi makaintindi. Wala na ngang natira sa Kanya, ibinigay niya na nga kahit ang kaisa-isang anak, for God so loved the world. He gave His only begotten. Pero tayo, hindi makapag-intindi sa bawat isa. Tignan niyo yung mga katabi niyo. Siguro mas maganda, tignan niyo yung mga kaaway ninyo ngayon. Intindihin mo, kapatid, dahil kapatid mo yan kay Jesus. Unawain mo, kapatid, sapagkat ginagawa yan ng Diyos sa iyo. Sa
sa librong Seven Habits for Highly Effective People ni Stephen Covey. Habit number 5 says, seek first to understand, then to be understood. Then, not done, but then to be understood. According to the author, seek first to understand. And what is the requirement? Empathic listening. Makakaunawa lang tayo kung tayo'y nakikinig. At hindi lang basta nakikinig, kung hindi pumapasok ka sa mismong istorya ng buhay ng tao. And that is what you call empathy. Lowering down yourself, emptying down yourself, so that you will understand the person. So that you will know where is the person coming from. And so that you will know his or her own point of view. Then, you will understand the person. Ibaba mo muna ang sarili mo. Pumasok ka muna sa mundo ng tao na iyong iniintindi. At tignan mo kung saan siya nanggagaling. Doon mo lamang maiintindihan ang tao. Empathy. Empathic listening. Doon palang mali na tayo. Kasi ang iba hindi marunong makinig. Hindi pa tapos ang sinasabi mo, may sagot na. Sasabihin ng iba, mas matanda ako sa'yo. Alam kong pinagdaraanan mo. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Sasabihin naman ng bata, ba't hindi tayo nagkita? Ibang dinaanan kasi. But that is not empathy. That is not listening even. Ang iba, nakikinig, pero selective. Ilan lang ang pinakikinggan kasi may judgment na. Kaya sasabihin, alam kong pinagdaraanan mo, pero hindi lubos kasi selective lang ang pinakikinggan. Mga magulang, nahihirapan ba kayong intindihin ng inyong anak? Mga magulang, nauunawaan ba ninyo ang inyong mga anak? Baka sumukan mong bumaba. Huwag mong tignan sila bilang isang may posisyon. Huwag mo silang tignan bilang ikaw ay mataas. Bumaba ka, pumasok ka sa kanilang mundo. Tignan mo ang kanilang ginagawa. Baka may maiintindihan ka at may malalaman ka. Empathic listening. Kaya hindi magkaintindihan kasi hindi marunong makinig. Kaya hindi magkaintindihan kasi meron ng judgment. Tanggalin mo ang judgment. Ang iyong mga tengay pakinggan ang sinasabi. At hindi lang yon. Hindi lahat ng sinasabi ay nasa salita. Most of the communication is done through non-verbal communication. Tignan mo ang ginagawa. Pakinggan mo ang kanyang puso. Tignan mo siya. Baka maintindihan mo. Amen. Okay pa po? Okay pa ba? Okay. But mukhang di ata ako naintindihan sa microphone na to. There is another half. Seek first to understand, then to be understood. Sana tayo hindi maintindihan, ipinaiintindi rin natin sa ating mga magulang at sa kapwa kung saan tayo nanggagaling. Sana we make ourselves clear. We make ourselves understood
so that there will be no miscommunication. Sabi nga wala na ngang miscommunication, Mrs. Communication na nga. Ipaintindi mo, ipaunawa mo, sabihin mo, magpaliwanag ka ng maayos nang hindi galit. Magpaliwanag ka nang hindi parang mayroong panghuhusga. Ipaintindi mo para maintindihan ka. Mga anak, marami sa atin nagre-rebelde. Kaya ang iba, nasa internet na lang. Kasi hindi naman ako mahal ng magulang ko, kaya manonood na lang ako ng Mobile Legend, maglalaro, o kaya manonood ng YouTube, doon naiintindihan ako. Hindi. Ipaintindi mo sa magulang mo, makikinig yan. Kapag hindi, isumbong mo kay Santo Niño. Ipaintindi mo kung saan ka nanggagaling. Kaya, seek first to understand, then to be understood. At kung gano'n ang mangyayari, merong unawaan, merong pagkakaintindihan. At sana, huwag niyong patagalin ang inyong hindi pagkakaunawaan. Kasi kapag tumagal, baka lalong lumaki at hindi na maibalik ang relasyon ng pamilya, kaibigan. Amen? Naiintindihan ba ako? Oh, salamat sa Diyos. Ang Diyos umiintindi sa atin. Sana umintindi rin tayo sa iba at ipaintindi natin ang ating sarili sa iba. Upang sa ganun, sasabihin sa atin ng Panginoon, ikaw ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugtan.